Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay paglilinaw lang po tungkol sa paggamit sa ating mga injectable vitamins sa pamamaraan po natin mga kaibigan. Kasi ang dami nagtanong mga kaibigan na paano ba daw paggamit ng Tiabix, Complexor, MIP, isabay ba daw? At saka mga kaibigan, kung maggamit ako ng Enerbon o B12, ano ba daw injectable lang dapat ipares? Nako mga kaibigan, ganito po yun mga kaibigan. Pag ako po ay gumagamit ng mga tablita or multivitamins, hindi po ako gumagamit ng mga injectable po. Kasi pag mag-weak feeding ako mga kaibigan, doon ako gumagamit ng mga injectable vitamins po. Pero pag mga kaibigan, itong mga multivitamins lang, hindi po ako gumagamit ng mga injectable. Kaya gustong-gusto ko itong mga multivitamins kasi medyo lang po yung gastos natin mga kaibigan, napakaliit lang po. Kaya medyo affordable talaga. Kung magpusta ka ng 3,000, napaka-pwede na po. Itong paggamit ng mga kaibigan, sabi ko dati na pag walang Complexor, ang gamitin ko po ay Tiabix po. Sabi nung nag-comment sa atin mga kaibigan na paano daw magbigay ng katulad ng Complexor. Pagbigay pa ko doon mga kaibigan ay po, once a week mga kaibigan, 0.3 lang po. Pero pagdating ng last 3 days before the fight mga kaibigan ay na po, yung MIB na ginagamit ko mga kaibigan, medyo dalawang lang po, injectable. Kasi pag walang Complexor, Tiabix ang gagamitin ko po mga kaibigan. Sa Tiabix naman, ang paggamit ko dyan ay weekly pa rin, 0.3 po mga kaibigan. Pero pagdating ng 3 days before the fight ay MIB na po yun. Yun lang po mga kaibigan. Kasi itong iba kasi medyo nalilito sila kasi yung pagsabi naman natin mga kaibigan ay hindi kasi katulad nung nag-condition talaga tayo actual, tapos doon natin ipakita, hindi naman pwede yun mga kaibigan. Kaya dati sabihin lang natin dito na ang ginagamit natin ay po, Complexor. Pag walang Complexor ay Tiabix po kasi napakaganda po ng resulta nila mga kaibigan. At magbigay po tayo ay weekly mga kaibigan, 0.3 lang po. Pero pagdating ng last 3 days before the fight mga kaibigan ay yung MIB na talaga. Pero magbigay ako ng 0.3 weekly mga kaibigan ay sa araw ng Thursday po, kasi para masana yung manok. Thursday, Friday, Saturday, Sunday talaga yung kadalasan na laban natin. Kaya Thursday mga kaibigan. Kaya pagdating ng MIB na 3 days before the fight, hindi na po mabaguhan yung manok mga kaibigan. Medyo sanay na sila sa mga dosis na gano'n kasi sinasanay mo na sa araw ng Thursday mga kaibigan. Kaya medyo maganda na po ang kanilang pakiramdam doon. Kaya medyo talagang may mga palo yung mga manok talaga. Kaya dito lang po mga kaibigan. Yun lang po talaga paglilinaw dyan. Pag magbigay ka ng itong Complexor o Tiabix man ang gamit natin, ay weekly lang po, 0.3 mga kaibigan sa araw ng Thursday po. Yun lang po. At saka ito namang Enerbon sa B12 mga kaibigan, daw unahin? Yung Enerbon ba o B12? Kayo na lang po ang dyan mga kaibigan, tansya. Basta sa last 3 days before the fight mga kaibigan. Sa ito sa multivitamins ito. Sa last 3 days before the fight ay last bigay mo ay talaga Enerbon po. Yun lang talaga. Ikaw na lang ang magtansya doon mga kaibigan kung anong unahin mo. Kwintahin mo yung araw, B12 ba o Enerbon, kasi ang B12 mga kaibigan sa gabi ibigay. Ang Enerbon naman pagkatapos ng kumain sa umaga po. Siguro mga 7 o'clock yun in the morning mga kaibigan, ganun po. Yun lang mga kaibigan. Pero sa atin naman dito, kung may magtanong, talagang sagutin pa rin natin mga kaibigan. Kasi alam mo na, tayo naman ay dumaan dyan sa medyo baguhan tayo. Wala tayong alam, talagang sagutin natin mga kaibigan. Kasi kawawa naman yung medyo walang walang mentor, walang magsabi. Kasi ito kasi Enerbon B12, balik ko ito mga kaibigan kasi napakabagay po ito, lalo na pag ikaw ay baguhan po. Dito ka matuto mga kaibigan kung paano mo pakiramdaman ang kilos sa isang manok, o ano yung mga dinaramdam nila. Dito mo masanayin mong sarili mo mga kaibigan na kung paano magkondisyon na isang manok po. Napakadali lang, lalo na itong B22 Rubicon mga kaibigan. Napaka easy lang po. Pag medyo marunong ka na, ito nang gamitin mo, itong Enerbon sa B12. Saka ka na magsanay na rin sa wheat feeding po. Kasi mga kaibigan, mas maganda talaga yung
ano po, pahinahinay lang ba mga kaibigan? Kung talagang ikaw talaga ang magkondisyon mga kaibigan, yung hindi mo na inaasa sa ibang tao ba, ikaw talaga sa sarili mo, para sanayin mo talaga yung sarili mo kung paano obserba kung ano ba yung mga kilos nila, kasi napakaganda po at saka napakaganda sa natin mga kaibigan, lalo na pag nanalo yung manok natin. Ako, ikaw na talaga magkondisyon mga kaibigan, hindi mo na yun ibigay pa sa iba po. Kaya napakaganda po itong mga kaibigan, itong mga multivitamins na gawin mong panimula mga kaibigan, lalo na pag baguhan ka. Ako, napakaganda po, dito ka masanay mga kaibigan, sanayin mo yung sarili mo sa pag-obserba kung ano ba talaga yung naramdaman ng isang manok. Kasi alam naman natin, yung manok po hindi talaga magsalita yan, depende na lang yung sa mga kilos nila, yun ang pakiramdaman mo po. Kaya hindi madali yung magkondisyon isang manok mga kaibigan. Kaya ako po ay naintindihan ko yan, kung ano may yung mga tanong na dapat din na rin sagutin, sagutin natin yun. Talagang pangahalagahan ko po yung mga kaibigan na talagang kung sino may yung magtanong, lalo na pagbaguhan, ako, tayo po ay hindi makahindi dyan mga kaibigan. Yun lang mga kaibigan, yun lang ang ating masabi sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.